Good day, everyone. So, before we start, gusto ko lang tanungin kayo kung sino dito ang madalas mag-shopping. O kaya naman, laging nag-check out sa Shopee. O kaya ay Lazada or TikTok. Meron ba? Kapag kayo ay nag-shopping, tinatanong ba kayo ng magulang nyo kung saan napunta ang allowance nyo? So, ano yung kadalasan nilang hinihingi? Resibo, tama. So, lagi silang nanghihingi ng resibo. Ibig sabihin, gusto nilang malaman kung saan napunta ang pera. So, hindi lang pala accountant ang gumagawa niyan, no? Kahit tayo sa araw-araw, nagre-record tayo ng mga ginagastos natin. So, ngayon, alamin natin kung ano ba yung accounting. At bakit ito tinatawag na language of business? Bakit ito mahalaga? Hindi lang sa mga accountant, kundi sa atin na mga ordinaryong tao lang. Pero bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano yung inaasahan nating matutunan ngayong araw na to. Sa pagtatapos ng lesson na to, inaasahan natin na una ay may paliwanag natin kung ano yung accounting. Pangalawa ay may larawan ang kalikasan or nature ng accounting. At pangatlo, may salaysay ang pinagmulan at kasaysayan nito. So hindi lang tayo makikinig, pwede rin kayong magtanong or magbibigay tayo ng mga halimbawa na pwede nating iugnay sa totoong buhay. Okay? Kaya simulan na natin ang pinakamahalagang tanong. Ano nga ba ang accounting? Okay, basahin natin ang definition ng accounting. Accounting is a systematic process of recording, classifying, summarizing, and interpreting financial transactions. It is a language of business, a way to track where money comes from and where it goes, and what a person or organization owns and owes. So, pag sinabi natin na systematic process, merong sinusunod na proseso ng pagre-record. Ibig sabihin, um, hindi lang siya basta-basta na-record. Kailangan organized. Unang-una, dapat ay ma-identify natin kung ano ba yung mga transaction na nangyari. Pagkatapos sa i-record natin, and then we will classify. When we say classify, i-group natin sila according to their accounts. And then summarizing, ito yung pagsasama-sama ng mga information. And sa huli, we will interpret or uunawain natin kung ano yung ibig sabihin ng mga numero na na-generate natin. For example, may isang tendera ay nagbenta ng milk tea sa halagang 150 pesos. So, hindi lang sapat na sabihin natin na, ay, may benta siya na 150. So, kailangan alam din natin magkano ang nabenta niya. Kailan? Cash ba to o utang? So, dahil sa accounting, um, nalalaman natin ang mga detalye ng isang transaction. Hindi dito uso ang, oy, trust me bro, hindi pwedeng tiwala lang. Kailangan lahat dito ay supported by evidence. So, halimbawa, kung bibili ka ng cellphone at gagamit ka ng GCash, accounting transaction ba yun? Of course, yes.
Alam natin ang kahulugan ng accounting, ngayon naman alamin natin kung ano naman ang mga kalikasan or nature ng accounting. Sa ibang tao, kapag narinig nila ang word na accounting, maaaring papasok sa kanilang isip ay math yan. Actually, hindi. Accounting is not mathematics. It is art and science. Bakit art? Kasi sa accounting, kailangan ng judgment. Hindi lahat ng sitwasyon ay pare-pareho. Kailangan ng pag-iisip. Kailangan ni-interpret ang data. Bakit naman ito science? Dahil ito ay may sinusunod na rules at process. Tinatawag din itong language of business. Meron siyang mga principles at ginagamit siya the decision making. So kahit saan ka mapunta, sari-sari store, Jollibee, SM, Lazada, lahat yan ay gumagamit ng accounting. So parang Google Map lang yan. Hindi siya ang nagmamaneho. Pero kapag mali ang direksyon, baka kung saan ka mapunta. So sa accounting, kailangan tama yung direksyon na tinatahak natin. Kailangan tama yung steps na ginagawa natin. Okay, ngayon alam na natin ang nature of accounting. Alamin naman natin kung bakit ito mahalaga. So, business decision making. Accounting provides reliable data that help manager and owners make smart and informed business decision. Dahil sa accounting, um, nakakapag-provide ng mga data para makatulong sa pagdedesisyon regarding sa business. Financial transparency. Accurate record build trust with investors, stakeholders, and the public by showing a clear financial picture. Dito may papakita kung ano na ba ang status ng negosyo. Kung dapat bang mag-invest or hindi ang isang investor. Kung ano na ba yung status ng mga stakeholders, kung kumikita ba or hindi. Regulatory compliance. So business must follow legal and tax requirements, and proper accounting ensures they stay compliant and avoid penalties. So mahalagang accounting dahil ito ay nire-require ng batas. Kapag hindi ka nag-comply, maaari kang magkaroon ng penalty. So imagine kung meron tayong sariling milk tea business at ang sales natin ay 10,000. Maaaring masaya ka dahil may benta kang 10,000. Pero paano kapag nalaman mo na ang expenses mo ay 9,500 pala? So magkano na lang iyong kinita? 500 pesos. So hindi ibig sabihin na porket maraming perang pumapasok ay mayaman na agad. Accounting tells us the real story. Malalaman natin kung magkano nga ba talaga ang ating kinita or hindi. So, alamin naman natin kung saan nagsimula ang accounting. Akala niyo ba bagong konsepto lang ang accounting? Actually, hindi. So, ito ay ginagamit almost 7,000 years ago pa. Noong sinaunang panahon. Hindi pa uso ang calculator, wala pang Excel, wala pang cellphone, pero may accounting na. So, ginagamit nila ito sa pag-record ng kanilang mga harvest, kung ilan na lang yung kanilang mga alagang hayop, at syempre kung magkano yung buwis na kanilang babayaran. So, dati, syempre, hindi nila na-experience kung ano yung meron tayo ngayon. So,
So, maybe kapag sinabi mo 'no na lowbat na ako, so hindi nila maintindihan dahil of course di nila alam kung anong ibig sabihin. Pero ngayon, very modern na tayo. Marami na tayong ways sa pag-accounting. So, sino nga ba ang tinatawag na father of accounting? So, noong unang panahon, gumagamit ng clay tablets ang Mesopotamia. So, it is around 3,000 BCE or before Christ. So, nirecord nila yon ginagamit nila yun sa pag-record ng mga ani, ng kanilang mga alagang hayop, at also kapag sila ay nakakapagkalakalan o kapag nag-trading sila. Ginamit din ng mga Egyptian yung accounting sa pagre-record ng kanilang inventory. It also helps them to track their harvest, their labor, and royal treasury. So, ang ginagamit ng mga Egyptian is yung papyrus scroll. Nang panahon naman ng mga Roman, they maintained an account books called Codex to manage taxes and public finances. So, si Luca Pacioli, siyang kinikilala nating father of accounting. So, noong 1494, isinulat niya yung aklat na nagpapakilala sa double entry accounting. Kapag sinabi natin na double entry accounting, merong debit at credit. So, debit at credit, kailangan lagi silang partner. Silang dalawa ang love team. Hindi pwedeng isa lang. Kung noon, sa pag-accounting, ang ginagamit ay notebook, abacus, clay tablets, papyrus, of course ngayon, marami na tayong ginagamit na mga tools katulad ng mga cloud accounting, computer, mobile apps, AI. Pero tandaan natin na kahit gaano kagaling ang software, tao pa rin ang mag-input. So, kung mali yung input, mali din yung output. Kung mali ang iyong na-record, mali din ang kalalabasan ng ating accounting. Okay, intindihan niyo po ba? So, sige, tingnan natin kung meron nga ba kayong natutunan. Okay? Ano nga ba ang accounting? Maaari mo itong sagutin. How about, ano yung mga natures of accounting na nabanggit ko? Mhm. Sino naman yung father of accounting? Naalala mo pa ba? Okay, sige. So, ngayong araw, na-define natin ang accounting. Na-discuss natin yung nature. And also, nagkaroon tayo ng konting balik-tanaw sa history ng accounting. So, accounting is everywhere. Accounting is a language of business. It also records financial transaction. So, nakakatulong to help people make better decision. So, kung halimbawa ikaw ay magninegosyo balang araw, hindi sapat na marunong tayong magbenta. Kailangan marunong din tayong magbilang at mag-record. So, bakit nga ba mahalaga ang accounting? From your personal budget to global corporation, kailangan natin ang accounting. So, keep exploring and let your accounting journey begins. So, see you on our next lesson.